na kaming SM Pampanga kasi walang kuryente ngayon dun sa amin. Alas 6 pa lang namatay na yung kuryente. So maghapon yun hanggang alas 7. And sabi ni Michael ay, anong gagawin natin dito? Sobrang boring, walang kuryente. Kaya yun, naisip na ay, punta na lang kami ng SM Pampanga. So dito na kami ngayon sa bus. Nasakyan namin ay Genesis, SM Pampanga. So yun. Sa unahan kami actually. That's it. I need reading glasses. Okay. Here we are here. Well, we're going to end up going south of. We're going to end up going just south of Angeles. So, ito yung aming ticket and 154 yung aming binayaran. And less than 2.5 hours ang layo. Simula nito sa Cabanatuan hanggang ito na nga sa may SM Pampanga. And nakarating kami dyan ay 9:30. Sarado pa yung mall. So, we decided na mag-breakfast muna kasi wala pa talaga kaming almusal. Kasi nga saktong alas 6 namatay yung kuryente. So, talagang umalis na kami noon. So, eto na nga, dito kami nag-almusal sa may Jollibee. Kasi tapat lang nito yung mall. Tapos, sa bandang unahan, yung McDonald's. And gusto nga sana ni Michael sa McDo. Pero, tinatamad na siya maglakad pa doon banda. Siguro mga 5 minutes, 2 to 3 minutes walk, ganon. So, pagtaasan namin nag-almusal, siguro mga, 5 minutes na lang, nagbubukas na yung mall. So, yun, dumiretso na kami. Pumasok na kami dun sa loob. And by the way, may Robinson din dito, as in, sobrang lapit lang din. And eto na nga, papasok na kami dito sa mall. So, most of the video na ipapakita ko sa video na to ay mga restaurants na yung mga pwedeng pagkakainan. Ayun, yung something special daw, sabi ni Michael. Kasi, the reason why kami nagpunta dito dahil nagsasawa na siya doon sa may SM Cabanatuan na malapit sa amin ay yung mga restaurant ay paulit-ulit na lang daw, sabi niya. So, kaya yun, naisipan namin pumunta dito ng SM Pampanga and para makita na rin kung ano-ano yung mga restaurant na meron. And, ayun na nga. Tapos, meron ditong, tabi lang mismo siya ng mall, yung Sky Ranch na pangalan. Ano siya, guys? Yung rides. Mga rides siya. So, kaya lang hindi kami nakapunta doon, kaya hindi ko na siya pinakita sa video na to dahil nga, ay, sobrang terik ang araw. Sobrang init. So, mga bandang alauna or mga 2. Ayun, so, biglang umulan naman. And, pwede na sana, kaya lang, hindi na sila nagpa-rides. Gawa nga ng mga basa lahat ng mga rides. So walang chance. Siguro mga next time na lang. Pagpunta namin dun ulit. And bago pa lang kami pumunta dito, talagang may hinahanap na pagkain si Michael. Sabi niya, nagkikrave daw siya ng Mongolian beef. And yun, nakita niya yung Panda Express. Sabi niya ay American restaurant daw to. So yun nga. So pagkatingin namin, meron silang Mongolian pero pork. And ayun, so sabi niya, siguro makikita yun sa mga Chinese restaurant. So wala kaming nahanap ng Chinese restaurant sa mall or hindi ko alam. Basta nag-search siya, doon niya nakita sa labas siya ng mall. Actually, malapit lang. 14 minutes lang ang layo. So, and sobrang nakakatuwa dito kasi ay available yung Grab car. So, mag-download ka lang ng Grab app, tapos gumagana siya doon sa Pampanga. So, hindi siya hassle maghanap ng sasakyan kasi walang tricycle doon. Merong mga jeep pero mas convenient kung mag-grab ka. Ayun. So, dito kasi sa Cabanatuan ay wala kasing Grab car dito. Hindi gumagana yung Grab app. Fast forward, ayan, so mga bandang 2 PM na kami nag-decide na kakain na ng tanghalian. So, sabi ni Michael, wala daw dito sa loob ng mall yung kanyang hinahanap na pagkain. So, nag-research siya and nakita niya yung Hong Kong, ano nga yun, nakalimutan ko na, Hong Kong Fortune Seafood Restaurant, ayun, so, na-search niya yun, tapos mga 14 minutes lang ang layo, and ayun, so, nag-book lang ako ng Grab car, so, sadaan, so, convenient, tapos, dahil nga madalang kami sa Chinese restaurant, and actually, pang twice pa lang namin to. So, hindi namin alam ano orderin namin to. Yung rice, hindi ko alam na ganito pala karami. As in, so, yung matitira dito ay takeaway pagkain namin kinabukasan, tanghalian. So, it's a cheat day. So, ganito nga pala yung bill namin. Nagulat ako ng bongga. Sobrang mahal. Pero marami pa kaming pagkain. Ito take out na lang. There's no... We ate at Here. We ate at Fortune Hong Kong Seafood restaurant. I ended up having the beef and broccoli because what I was going to order, for some reason they didn't have. And she had siopao. And then we had some spring rolls to go with it and fried rice.
So the total bill before tip was 1,540 pesos, and that equates to about 30 US dollars. Okay. If this restaurant was in America, I would say that the food quality pretty much matched the price in, you know, mid-level Chinese restaurant. Being here in the Philippines, I think it was overpriced. But we do have leftovers. We've got enough leftovers for tomorrow, and Leftover. that'll help diffuse some of the cost. So I mean, if you're in where am I? Pampanga? Pampanga, San Fernando. Yeah, we're in Pampanga. And you want a decent restaurant, it's not bad. You're not. I mean, I'll tell you what, it's a whole hell of a lot better than Panda Express and Chowking. But don't expect it to be 5-star quality. I'd put it about 3.5 stars. Finally, there's a Grab car. There's a Grab car in Pampanga. A lot of roads in Texas is like this road. You got this. Yeah. Nor? It's like $3.50 to get in. Cucumber? Lettuce? No? A little bit of lettuce? Konti lang daw. Light lettuce? Light lettuce. Half the sandwich black olive. Yung kalahati niya black olive. Kalahati lang. Kasi sa akin yan, oh. Ayaw niya ng black olive. Yan. Okay. And then mayo. A couple lines. Kabilaan. Isang sa kabilang tinapay lalagyan din. Ay, hindi, meron din. Kabilaan. Line. Yan. 1, 2, 2. Yan. Thank you. And then salt and pepper. 4 PM, ayan, so nag-decide na kaming umuwi and grabe, ang daming taong nag-aabang ng bus pa uwi papuntang Cabanatuan kasi nga buong Nueva Ecija ay walang kuryente. So mga Gapan, San Isidro, Kabya, wala silang kuryente din. So halos lahat ng tao ay nagpunta ng SM Pampanga. So siksikan, paunahan sa pagsakay. Pero okay lang, safe naman dito.